So yun yung isa sa pinakamalaking kasinungalingan sa construction industry. Ayun. So isa sa mga bagay na pinakagusto ko sa pagiging isang arkitekto is problem solving. Very very satisfying kapag merong problema at na-solve mo at mas maganda yung kinalabasan kesa nung hindi nagka-problema. That is what I call the art of remedyo. So take this window for instance, my dudes. Ayan. Napakalaki ng ating window and one of the problems of big windows ay ang ating privacy. And to solve that problem, balak ko maglagay dito ng expanded wire mesh na cladding para kahit pa paano kita ko pa rin yung labas and from the outside, hindi visible yung mga users sa loob. Yun nga lang, the problem with that is wala tayong direct sunlight na pumapasok. Ang meron lang tayo is bounced or reflected sunlight magmula dyan sa bundok na yan. Now, once na naglagay na tayo dito nung ating cladding, ay mababawasan tremendously yung papasok na araw dyan sa kwarto na yan. So, sobrang dilim na. Kailangan natin ng solution for that. So, one solution I did ay naglagay ako ng skylight over here. Ayan, yun nga lang hindi pa kompleto itong skylight, my dudes, kasi maglalagay pa tayo ng mirrors banda rito para i-reflect yung araw magmula sa taas. So, hindi in full effect itong skylight natin. So, that is one solution. And then two is maglalagay tayo ng maraming artificial lights dito. We can go for overhead lights na daylight na tulad nito kung saan pag sinabi nating daylight, kulay puti siya or as close to the normal color ng sun as possible. Now, yung kagandahan ng pag gumamit tayo ng mga daylight na ilaw tulad nito is it is perfect for everyday na tasks. So, let's say, nagtitiklop kayo ng damit or gumagawa kayo ng office works dun sa kwarto nyo, that is perfect kasi hindi nakakaantok yung ganitong kulay. Now, maliban sa ating overhead lighting, pwede tayo gumamit ng somewhat lower level lighting tulad nito na floor lamp. Yan yung kagandahan ng mga ganitong klaseng lighting, lalo na pag yung ginamit nating ilaw dito ay yung warm white or yung medyo yellowish, is it promotes a feeling of relaxation or gagawin niyang cozy yung kwarto natin para mas madali tayong makakatulog. So yung reasoning behind that, my dudes, kung bakit mas comfortable at cozy yung vibes ng mga low level lighting, lalo na at warm white, ay dahil it simulates the sunset kung saan tinitrick niya yung brain mo na, hala, sunset na, it's time to relax. Hide from the predators na gusto kang saktan at matulog ka na. By the way guys, medyo patapos na pala itong aming project and tignan nyo naman yung view natin dito. Bam! So ito yung opposite side ng bedroom na pinakita ko kanina na medyo, slightly, medyo makulimlim yung vibes. Dito naman sa ating main living space ay maliwanag na maliwanag. Dahil ang ginawa namin, dinamihan namin ng bintana na almost full size yung mga windows natin. Anyway, balik tayo dito sa ating living space. Katabi niyan ay ang isa nating kwarto. Actually, ito yung isa sa favorite rooms ko kasi, ayan napakaganda ulit ng view. So marami siguro sa inyo nagtataka, my dudes, bakit hindi na lang ito yung master bedroom nyo? Ang ganda ng view, Lian. Wow! So one thing about the master bedroom, my dudes, is ang gagawin ko lang doon, matutulog ako. And the problem with that is hindi ko fully may enjoy yung view. As for this area, ibala ko siya gawin parang office kung saan buong araw, yan yung makikita nating view. And also, kung titingnan natin yung ating master bedroom, ay meron tayo isang massive na wall kung saan walang bintana and pure semento lang yun or concrete, and that will act as some sort of trombe wall or parang siyang thermal mask kung saan habang naarawan siya, mag-absorb lang siya ng init, and sa gabi, i-release niya na yung init na yun paloob sa kwarto, and I do not want a warm kwarto. Pawisin akong bata, so kailangan kong i-balance yung view over the, comfort while I'm sleeping, and I chose the comfort. And with that, my dudes, I guess yan na lahat ng kailangan natin gawin dito sa 310 house. That's what I like to call this project. Let us move on dun sa ating Candle Studio project. Okay, so ito, my dudes, yung ating isa pang ginagawang project. Actually, Candle Studio ito ni Crystal. At itong mga medyo brown window frames, papalitan natin ng puti para mas aesthetic tignan.
Now, the proper way to do this, my dudes, ay gagamitan sana natin ng paint stripper. Itong ating balak pinturahan na window frames. Pero for now, papaliha muna natin at papakaskas yung kalawang to see the extent ng damage niya. Kung madaming damage, mas okay, paint stripper na lang natin to. And sisimulan from scratch. So, I'm guessing yung ginamit nilang pintura dito is QDE. So, yung gagamitin din nating pintura is QDE or Quick Drying Enamel, which salungat sa kanyang pangalan, my dudes, ang QDE is not exactly quick drying talaga na enamel. Actually, isa to sa pinakamatagal matuyo na pintura and pinakamabaho. So as much as possible, ayaw ko gumamit ng QDE. So one alternative to that ay yung ating epoxy na paints. Now, the thing about epoxy paints, my dudes, ay marginally mas mahal siya sa QDE and relatively speaking, mas mahirap siya gamitin kasi kailangan pa natin i-mix yung curing agent at yung base. So may 2 parts yung ating epoxy paint as compared sa QDE na pag binili mo siya from the hardware, ready to be used na siya in one bucket. Pero my dudes, ang kagandahan ng ating epoxy paints ay mas matibay siya sa QDE. So yun yung advantage niya and mas durable and long-lasting. Which I realize synonyms, pare-parehas lang yung durable, matibay, at long-lasting. Pero, you know, adjectives. Adverbs? Also, my dudes, huwag kayong mako-confuse. Yung epoxy is technically epoxy enamel paint din siya. Yung QDE, quick drying enamel. So, another advantage din pala nung epoxy enamel na paints is mas mabilis yung dry time niya. So, to the touch, 2 to 3 hours yung drying time niya. And before recoating is around 8 to 12 hours. Samantalang yung QDE to the touch is kadalasan after 1 day, medyo basa pa rin yun eh. So, I hate you so much QDE. Sobrang baho mo, ang tagal mo matuyo. Yun nga lang, ikaw yung pinaka-available out in the market. Yung epoxy enamels kasi, my dudes, minsan kailangan nyo pa i-order yan. Not all hardwares carry epoxy enamel paints. Yung QDE kahit saan, kahit anong hardware, kahit nga sa sari-sari store sa harap nyo, most likely may QDE paint silang benta. So, that's one of the advantages and some of its drawbacks. So, yan, napinturahan na nila ng one coat yung QDE. And tulad nga ng sabi ko, matagal matuyo to. So, nakasulat sa website around 8 to 12 hours yung kanyang curing time. Pero based from my experience, hindi totoo yun. So, yun yung isa sa pinakamalaking kasinungalingan sa construction industry ay yung pangalan na QDE or Quick Drying Enamel. Pero in reality, hindi siya quick drying talaga. Sobrang tagal matuyo nun.